Magandang araw! Nasa taong 2015 na tayo ngayon. Dala ang pag-aaral sa aklat ng mga hukom. At ngayon, sa wakas, sinisimulan natin sa panahon ng mga hukom. At mayroon tayong isa pang sipe na babasahin natin. Nabasa ng matatanda ang gayong pamahiin. 16 hanggang 22. Babasahin ko ang mga hukom, Kabanata 3, mga talata 1 hanggang 11. Mga hukom, Kabanata 3, mga talata 1 hanggang 11. Basahin natin ito ng responsable o sa halip na may paraan. O basahin ko ang versikulo 1, pwede mo namang basahin ang versikulo 2 at magpalitan ng ganyan. Mga hukom, Kabanata 3, mga talata 1 hanggang 11. Babasahin ko ang versikulo 1. Ngayon, ito ang mga bansang iniwan ng Panginoon upang subukin ng Israel sa pamamagitan nila. Ibig sabihin, hindi lahat ay maaaring makaranas ng alinman sa mga digmaan sa Canaan. Isang kapat ng henerasyon ng mga Simon Mentra ay maaaring ituring na mahirap. Yung mga hindi nakaranas ng pagkakasangkot, Ang mga bansang ito ay ang 5 Panginoon ng mga Pilisteo at ng mga Kananeo at ang mga Sidonyo at ang mga Hepimo na nanirahan sa bundok Libanon at mula sa bundok Baal Harmon hanggang sa Libo. nagprotesta sila sa kanyang pagkakamali. At sa wakas, sinunod nila ang mga utos ng Panginoon na inutos niya sa kanilang mga ninuno kay Moises. Nanirahan ang mga Israelita kasama ang mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Pereseo at Jebuseo. Kinuha nila Kinuha ang kanilang mga anak bilang asawa, ipinamigay ang sariling mga anak at nagsilbi sa kanilang mga Diyos. Ginawa ng mga anak ni Israel ang masama sa paningin ng Panginoon at kinalimutan ng Panginoon nilang Diyos at naglingkod sa mga Baal at sa mga Asera. At sila, Naging batas ng kaharian at ang mga dayami nito upang ito ay mapasa sa kamay ng hari ng Mesopotamia at anak ng propeta, ng anak ng hari ng Israel. nang dumaing ang mga anak ni Israel sa Panginoon, nagbango ng Panginoon ng isang tagapagligtas mula sa mga anak ni Israel upang iligtas sila, si Othniel na anak ni Kenas na nakababatang kapatid ni Caleb. Kaya may mahabang laro ng isang ulo na hinusgahan niya ang bawat isa. Pagkakyat niya sa sahig, tapos na ang mahabang laro. Ang hari ng mundong ito ay nakapagdesisyon na. Gayon din ang hari ng mundo, si Prashan. Magkasama at ang lalaki ay nagpalaki ng 40 taon at mula sa pako namatay ang anak ng masa. Ito ang salita ng Diyos. Lahat tayo ay naghahanap ng katatagan sa ating buhay. Tama ba? Lahat ay naghahangad ng katatagang. Una, ang tanong ay, paano at saan natin matatagpuan ang katatagan? At sasabihin sa atin ng mundo, ang maayos na kasunduan ng pamilya at pera ang bahala dito. Yan ang nagsimulang matutunan ng mga Israelita nang pumasok sila sa lupain ng Canaan. Naghahanap sila ng katatagan, hindi gulo. Maraming tao ang tutol sa mga digman, siyempre, at laban sa gulo at palagian. Gayunpaman, kapag may masama sa atin o may kasamaan, kailangan natin itong pangalagaan. Halimbawa, kung mayroon akong malaking tumor na nagdudulot ng cancer sa katawan ko, sinasabi ko sa doktor, ayoko ng anumang gulo, kaya huwag na tayong manggulo. Hayaan na natin po, ayaw kong may kutsilong dumampi sa katawan ko. Ayoko ng anumang gulo. Kaya magpatuloy lang tayo ng mapayapa. Baliwalay na nandyan lang ito at subukang mamuhay ng mapayapa. May katuturan ba iyon? Hindi ganun nakukuhang katatagan. Lalo na sa ating buhay pananampalataya, ang katatagan ay dumarating kapag tayo ay matatag sa piling ng Diyos. Mabuti ang ating relasyon sa Diyos at hindi natin kailangang balansehin ang Diyos at ang ibang bagay. Mayroon bang katatagan sa isang asawang lalaki na nagsisilbi sa dalawang pamilya? Naiintindihan mo ba ang sinusubukan kong sabihin? Meron siyang dalawang asawa sa magkaibang lugar. Mayroon bang katatagan sa kanyang buhay? Masasabi mong oo, isa sa kanan, isa sa kaliwa, pareho lang, nandun ang balanse. Sa tingin ko, hindi. Walang katatagan. Siya ay may iisang katawan, iisang puso, iisang kaluluwa at hindi maaring hatiin o paghati-hatiin. Gayon din,
Lalo na sa mga taong iniyalay ang kanilang buhay upang maniwala sa Diyos, hindi tayo maaaring maglingkod sa dalawang magkaibang Diyos o hindi tayo maaaring magkaroon ng dalawang magkaibang Panginoon. Ngunit ang mga Israelita, gaya ng binabasa natin ngayon, ang unang sipi na binasa ng iba at sa pangalawang sipi na sabay nating binabasa, kadalasan ay kalahati lang sila. Pagdating sa kape, meron ba silang kalahati at kalahati rito? Hindi. Walang kalahati at kalahati. Sa Estados Unidos, may tinatawag na kalahati at kalahati. Alam mo ba kung ano yon? Kalahating gatas, kalahating krema. Ito ang, kung sobra ang krema, sobra na ang krema. Masyadong malagatas ang lahat ng gatas. At kaya inilagay nila ang kalahati at kalahati. At binabalanse nito ang kape. Ibuhos lamang kalahati at kalahati, ngunit sa ating espiritual na buhay, ang kalahati at kalahati ay hindi gumagana. Narito ang mga Israelita. Ang unang kalahati at kalahati ay, Diyos ko, dumaan sila sa digmaan at sa pagpapalayas ng mga Kananeyo. Nang nasa kalagitnaan na sila, sabi nila, Diyos ko, sapat na po ang espasyong ito para matiran namin. Nasa kalagitnaan na sila at sabi nila, Diyos ko, kailangan talaga namin magbubuo ng dugo para mapalayas ang iba sa kanila. Mayroon silang mga karwaheng bakal at bakal. Pwede bang tumigil na lang muna tayo dito sa kalagitnaan? At para naman sa ikalawang bahagi ay kasalukuyan kaming pumupunta ngayon. Mayroon silang Diyos, ngunit mayroon silang ibang mga Diyos. Sa mahihirap na panahon, tumawag sila sa ating Diyos. Sa magagandang panahon, naglingkod sila kina Baal at Ezra, kalahati ng kalahati. Pangatlo, kalahati at kalahati ay Kabanata 3, talata 6. At kinuha nila ang kanilang mga anak na babae mula sa kanilang sarili at mga asawa at ibinigay ang kanilang sariling mga anak na babae sa kanilang mga anak na lalaki at nadilingkod sa kanilang mga Diyos. Kahit sa usapin ng pasal, pinadhalo nilang kalahati at kalahati. Lalo na sa lumang tipan, nais ng Diyos na ang kanyang bayan ay magpakasal sa loob ng bansang iyon, sa loob ng parehong paniniwala. Naniniwala ako sa isang paraan ngayon sa pamamagitan ng karanasan at mula sa aking nakita at mula sa mga itinuro sa akin. Angkop ito, hindi dahil kailangan nating magpakasal sa loob ng ating bansa, kundi sa loob ng pananampalataya. Hindi para sa kapakanan ng simbahan, hindi para sa kapakanan ng bansa, hindi para sa kapakanan ng sinuman, kundi para sa sarili mong mga kasalanan. Para sa pagpapanatili ng ating pananampalataya. Alang-alang sa Diyos. Kahit na nga ba, mga bunga yon. Ito, sa katunayan, ang talata 17 ay isang kumakatawang sipi sa mga tuntunin ng pangyayari-pangyayari. Gayunmay, hindi nila dinig ang kanilang mga hukom sapagkat sila'y sumamba sa kanilang mga Diyos at yumukod sa mga yaon. Mabilis silang lumihis sa daan na nilakaran ng kanilang mga ninuno. Sumunod at sumunod sa mga utos ng Panginoon. Hindi nila ginawa ang gaya ng ginawa ng kanilang mga ninuno. Kaya pinili nila ang buhay na magkakasama. Tanungin natin ang ating mga sarili, ang buhay ko ba ay isang pagsasama-sama? Ang katawan at buhay ko ba ay pakikisama sa Diyos at sa iba pang mga bagay? Muli, ang tanong, ano ang nagdudulot sa atin ng katatagan? Anong nagdudulot sa atin ng tagumpay? Anong magdadala sa atin? Anong ating layunin? At ano ang paraan kung paano natin gustong makamit ito? At ang mundo at maraming Kristiyano, maging tayo mismo, maraming beses tayo gamit ang ating mga labi ay sinasabi natin na nanalangin pa nga tayo sa Diyos. Ngunit kahit sa loob-loob natin, iniisip natin, pera lang ang aalagaan natin dito. Kaya ang buhay ko ba ay isang pagsasama at pakikibaka sa pagitan ng Diyos at ng pera? Diyos at iba pang mga Diyos? O ang Diyos at ang katigasan ng aking ulo, ang aking mga pamamaraan?
Kaya, kasama tara. Nang piliin nila ang pakikipamuhay na magkasama, ang pagsasama na magkasama, nagsimulang dumating ang gulo. Mga Hukom 2, talata 16. Dahil dumating ang kaguluhan, nagbangon ng 10 na mga hukom na nagligtas sa kanila mula sa kamay ng mga nagnanakaw sa kanila. Versikulo 17, kababasa lang natin. Ngunit hindi nila pinakinggan ang mga hukom. Versikulo 18. Nagtalaga ang Panginoon ng mga hukom para sa kanila. Nakikita mo ba? Nagbangon ng Panginoon ng mga hukom at sila ay naging maayos naman. At pagkatapos ay hindi nila pinakinggan ang mga hukom. At kaya kalaunan, muling ibinangon ng Panginoon ang mga hukom. Ang Panginoon ay kasama ng mga hukom at iniligtas sila mula sa kamay ng mga kaaway sa lahat ng mga araw ng mga hukom. Kaya't ang Panginoon ay naawa sa kanila dahil sa kanilang pagdaing, dahil sa mga umapi at nagpahirap sa kanila. Kahit na pagkatapos magpadala ng mga hukom ang Diyos, talata 11 hanggang 23, ang kanilang mga kasalanan at katiwalaan ay hindi ipinagwalang bahala. Talatang 19. Ngunit nangyari nang mamatay ang hukom na sila'y bumalik at gumawa ng higit na kasamaan kaysa sa kanilang mga ninuno sa pagsunod sa kanilang mga Diyos, upang maglingkod sa kanila at yumukod sa kanila. Hindi nila tinalikuran ang kanilang mga gawain o ang kanilang matigas na ulong pamumuhay. Sa halip na isipin lamang ang mga Israelita noon, nais kong humingi ng paumanhin sa paghiling ko sa iyo na gawin iyon. Ngunit nang may mapagpatawad na puso, basahin natin ito. Inilalahad ang aking sarili dito, iniisip ako, tinatanong ako, ganito ba ako? Kapag namatay ang hukom o kapag ang patnubay na iyon o kapag naririnig natin ang salita ng Diyos, ayos lang tayo. Mulit pagkatapos ng ilang sandali, humina ito at babalik tayo agad sa ating iba pang mga Diyos. Kung sino ang ating iba pang mga Diyos? Muli, maraming mga Diyos na maaring nasa paligid natin sa ating buhay. Ngunit isa sa mga pinakamalaking Diyos-Diyosan ay ang pera. Naniniwala akong may isa pang mas dakila, idolo sa buhay ko. May mahilig manghula ng walang katiyakan. Ito ay tinatawag na IBIS, okay? iPhone, iPad. Ako ito. Ako, ang aking sarili at ako. Versikulo 20. Kaya't ang galit ng Panginoon ay nag-alab laban sa Israel. At sinabi niya, sapagkat sinalangsang ng bansang ito ang aking tipan na aking inutos sa kanilang mga magulang at hindi dinig ang aking pinig. Okay? Ngayon, at ang Panginoon ay nag-alab laban sa Israel at sinabi, sapagkat sinalangsang ng bansang ito ang aking tipan na aking iniutos sa kanilang mga magulang at hindi dininig ang aking tinig. Hindi ko na rin palalayasin sa harap nila ang alinman sa mga bansang iniwan ni Josue nang siya'y mamatay upang subukin ko ang Israel sa pamamagitan nila kung kanilang susundin ang daan ng Panginoon na lalakad doon gaya ng ginawa ng kanilang mga magulang o hindi. Kaya't hinayaan ng Panginoon na manatili ang mga bansang iyon. Hindi niya sila agad pinalayas at hindi niya sila ibinigay sa kamay ni Joshua. Ngayon, ano ang solusyon ng Diyos dito? Patuloy silang nagiging mas tiwali. Nagpadala ang Diyos ng mga hoong. Patuloy silang naging tiwali. Pansamantala lang talaga iyon. Pansamantala lang talaga. Pag-uusapan pa natin ito sa susunod na linggo tungkol sa pansamantalang pag-iral ng ating biyaya. Panahon ng biyaya? Gaano katagal ang biyaya? Dapat kang maging matapa. Pinagpapala ka ng salita, kaya't sumalakay ka. Mamumuhay ako ng tama. Gaano katagal yan? Hindi na ako babalik sa kasalanan ko. Gaano katagal yan? 2 araw? Matagal na panahon yan. Kapag naririnig natin ang tungkol sa pagguho ng ilang, sinasabi natin, nako, hindi ako magugunaw. Gaano katadal yan? 2 oras?
2 oras. Pinakamataas? Kaya patuloy na lang ginagawa yon. At ano nga ba ang solusyon ng Diyos? Medyo malupit pakinggan. Sabi niya, sige, kung gayon ay hindi ko papalayasin ang mga Kananeyo para maging pabigat sila sa'yo, para maging tinik sila sa'yo, para masubukan kita sa mga taong ito. Kaya ngayon, ang Diyos ay ganito, hindi nila sinunod ang Diyos. Sa pamamagitan ng hindi sila pagpapalayas, sinasabi ng Diyos, sige, ayaw mo silang palabasin? Ngayon, hindi ko na sila hahayaang lumabas. At sinasabi ng Diyos, bagkos, gagamitin ko ito upang sanain ka. Hindi sinabi ng Diyos na iiwan kita. Hindi sinabi ng Diyos na parurusahan kita. Ito ang pag-ibig ng Diyos. Kaya, tanungin ang iyong sarili, mayroon bang anumang bagay, isang kapansanan, o isang uri ng isang makasalanang tinik, o isang bagay sa buhay ko na ayaw mawala na dapat ko na sanang itapon? Siguro dahil hindi ako sumunod sa pagtatapon ng mga ito. Sabi ng Diyos, itatago ko ito sa iyo. Natatandaan mo ba si Apostol Pablo? Siyempre, hindi dahil sa sumuway si Apostol Pablo, kundi may tinik si Apostol Pablo. Ano yon? Ang problema sa mata, di ba? 2 Korinto 10-12, mga talata 7-10. 2 Korinto 10-12, mga talatang 7-10. Dahil sa labis na kadakilaan ng mga pahayag, upang hindi ako magmalaki, binigyan ako ng tinig sa laman. Isang sugo ni Satanas upang pahirapan ako, upang pingilan akong magmalaki. Tungkol dito, 3 beses akong nakiusap sa Panginoon na alisin ito sa akin at sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na para sa iyo. Sapagkat ang kapangyarihan ay lubos na nasa katuparan sa kahinaan. Kaya naman, mas gugustuhin ko pang ipagmalaki ang aking mga kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manahan sa akin. Kaya nga, ako'y lubos na nasisiyahan sa mga kahinaan, sa mga panlalait, sa mga tapigihatian, sa mga pag-uusig, sa mga kahirapan. Alang-alang kay Kristo, sapagkat kapag ako'y mahina, saka ako malakas. Maaring may mga kahinaan na wala ang Diyos, na hindi na naabot sa buhay ko. At ito, itinuturing ni Apostol Pablo bilang kalakasan. Dahil dyan, natututo siyang magpasalalamat sa kanyang kahinaan, sa mga insulto, at sa mga paghihirap, sa mga pag-uusig, kahirapan, o dahil sa sakit. Hindi ba't ito ang mga dahilan kung bakit tayo nagrereklamo at nagrereklamo? Ang aking mga kahinaan, ang aking mga karamdaman, ang mga pangiinsulto na natatanggap ko sa simbahan o mula sa ibang tao, kasama ang mga pagkabalisa, pag-uusig, at mga kahirapan. Maaring mga kahirapan sa pananalapi, mga kahirapan sa relasyon, ang sarili ko lang, ang mga paghihirap ko sa buhay. Ito ang mga bagay na sa tingin natin ay mga wastong dahilan para magreklamo at magreklamo. Ngunit sabi ni Apostol Pablo, nagpapasalamat ako para sa mga ito dahil sa tinik sa aking laman. Pero sinasabi nito sa mga Israelita at mga hukom, itatago ko ang mga tinig nito para sanayin kayo. Kaya ating muling suriin ang aking kahinaan ngayon. Kung wala yun, kung wala ang kahinaang iyon, nandito pa kaya ako? Lalago kaya ng ganito kalaki ang pananampalataya ko? Magiging mapagpakumbaba pa rin ba ako? Sinasabi ng Diyos, hindi mo kailanmang maaalis ito, ang GNX, gamit ang sarili mong lakas. Napakalalim ng kanihang pagkakaugat sa lupaing iyon. Kung paanong ang ating kahinaan ay lubhang nakaugat sa ating buhay, ang paraan para mapalayas ang mga ito ay hindi na ang pakikipaglaban sa mga ito. Ito ay sa pamamagitan lamang ng pagpapalubod sa Panginoon. Sa pamamagitan lamang ng pamumuhay ayon sa sinasabi ng Diyos mula sa isang iyon. Mga bilang, Kabanata 4, talata 8. Tama ang sinabi ni Josue at Caleb.
Nung nag-iispiya sila sa lupahin, ang 10 espiya ay nagbibigay ng masamang ulat. Sabi ng 2 espiya, sina Jonathan at Caleb, kung tayo ay kalugod-lugod sa Panginoon, kung ang Panginoon ay nalulugod sa atin, papapasukin niya tayo, ibibigay niya sa atin ang lupain. Sinubukan mo na bang alisin ang iyong kahinaan? Sinubukan mo na bang alisin itong masamang ugali mo? Hindi ko sinasabing tumigil na tayo sa pagsubo, pero ang sinasabi ko lang siguro dapat tayong gumawa ng ibang estratehiya para maalis ito. Siguro dapat na tayong magsisi. Nung mga unang araw na sinabi sa akin ng Diyos na alisin ko na iyon, hindi ko yun tinanggal. Ngayon ay naging tinik na ito sa buhay ko. Ngunit pagkatapos ay ginagamit ng Diyos ang tinik na iyon. Hindi kailanman pinababayaan ng Diyos ang kanyang bayan. Yun ang bagay. Paulit-ulit lang nilang parehong kasalanan. Patuloy nilang tinatanggihan at itinatanggi ang Diyos. Patuloy na tinatalikuran ng Diyos. Ano sanang gagawin mo? Ano kaya ang gagawin ko? Sasabihin ko sana, kalimutan mo na. Magandang gabi sa inyo, kasama ang mga Kanaane. Maghahanap ako ng ibang bansa. Gusto ko. Pero hindi yun kailanmang gilawa ng Diyos. At yun ang dahilan kung bakit nandito pa rin tayo, sa totoo lang. Kaya nga ang ating Diyos ay isang mabuting Diyos. At isipin mo na lang kung paano ang puso ay parang huni ng ibon. Alam mo, kapag napakagulo natin may mga sinasabi ang mga magulang namin na parang ganon. Nasusunog lahat ng laman ng puso ko dahil sa'yo. Dahil sa galit at dahil sa pag-aalala at stress. Gaano kalaki ang kailangan ng Diyos para magtigasa at maging matigasa? Kaya anong ginagawa ng Diyos? Sinumulan silang sanain muli ng Diyos. Sinisimulan tayong sanayin muli ng Diyos. Kung tayo ay lumayo sa Diyos dahil ang mga ikapo ay napakabuti, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng mga ikapo na hindi gaanong mabuti. Ang dami kong pera, ang nagpapabagsak sa akin, kinukuha pa ng Diyos ang pera. Kung ang kalusugan ang naglayo sa akin sa Diyos, inaalis din ng Diyos ang kalusugan. Huwag sana ninyong isipin na lahat ng kaso ng pagkakasakit ay dahil dyan. Pero sa kasong ito, oo, pumasok sila sa Kanaan, sinimulan nilang matikman ang kapangyarihan ng materialismo. Sinimulan nilang matikman ang kaginhawaan. Nagsimula silang matikman ang komportableng buhay. Kaya nga sila lumayo sa Diyos. Sabi ng Diyos, kung gayon ay aalisin ko ang komportableng buhay na iyon upang ikaw ay makabalik sa akin. Dahil ang layunin ng Diyos sa mundong ito ay hindi para lang kumain tayo ng maayos, mamuhay ng maayos, at magkaroon ng kapaki-pakinabang na buhay. Hindi yun iniisip ng Diyos na isang biyaya. Ito ay isang paraan upang may sagawa ang gawain ng Diyos. Pero kung iyon ang maglalayo sa atin sa Diyos, aalisin iyon ng Diyos. Mas gustutuhin pa ng Diyos na ikaw ay mapunta kaysa maligaw ka at mahulog sa kayamanan at kaginhawaan ng buhay. Ang layunin ng Diyos ay makasama niya tayo, mapunta tayo sa kaharian ng langit at matanggap ang lahat ng libreng mana. At kung ang pansamantala, kasalukuyan, masagana at komportabeng ginhawa ay pigilan tayo sa pagtanggap ng walang hanggang mana, aalising iyon ng Diyos. Kaya ang labanan ay sa pagitan ng Diyos at ng mga Israelita. Sino ang mas matigas ang ulo? Hindi ko talaga matandaan kung anong eksaktong taon. Sa palagay ko ang mga bandang 2011 o 2012, nagbigay ng mensahe ang senior pastor na ang pamagat ay parang matigas na Diyos. At ang nilalaman ay, nais tayong pagpalain ng Diyos. Napakatigas ng ulo, pero napakatigas din ang ulo namin sa pagtanggi rito. At sino ang mas matigas ang ulo?
Anong sagot? Sa totoo lang, walang mas matigas ang ulo sa Diyos. Ibig sabihin, sino mas matyadak? Diyos? Naghintay siya ng 6,000 taon. Gaano katagal tayong naghintay? Ama, kaya sinasabi ng Diyos na yon, tayo'y gusto mo bang makipagkompetensya? Gusto mo bang makita kung sinong makakascore sa isa pa? Nasa akin lahat ng oras na gusto ko. Ang Diyos ay walang hanggan. Kayang maghintay ng Diyos ilang taon man ang lumipas. Pero wala kayong ganong oras. Kapag sinabi ng Diyos na bilisan mo, hindi iyon para sa kanyang kapakanan. Nasa Diyos ang lahat ng oras na gusto niya para sa ating kapakanan nito. Ang sabi niya, kailangan mong maligtas bago ka mamatay. Kaya nga sinasabi ng Diyos, magmadali ka. At kaya, sa pamamagitan ng pakikipagpunyaging iyon sa Diyos, tinuturuan tayo ng Diyos na matuto. Natututo tayong itapon ang hindi kailangan at hindi ang agawin ang kailangan. At ang sukdulan, ang katapusanan, ang kasukdulan niyan ay sa punto ng kamatayan. Sa punto ng kamatayan, anong pipiliin mong panghawakan? At sa palagay ko, maraming Kristiyano ang naghihintay sa sandaling iyon. Nako, tatapusin ko na ang masamang bisyo ko at lalapit sa Diyos bago ako mamatay. Kaya kung hinihintay mo ang panahong iyon, ibibigay ito sa iyo ng Diyos. Kung iyan ang kailangan para makabalik ka sa Diyos, bakit hindi? Yan ang gusto ng Diyos, di ba? Magbubuga ba ako ng mga sumpa dito? Balikan natin ang nakaraan. Ano ang gagawin mo kung ikaw ang Diyos? Gusto mo may bumalik sa iyo. At ang kamatayan at buhay ay hindi mahalaga sa iyo dahil ikaw ay Diyos. Bago pa man tuluyang mapalayo ng lubusan ng tao, ay kinakailangan na niyang muling bumalik sa iyo. Kalaunan, itinuturo ng Diyos kung ano ang dapat nating panghawakan at bitawan. Hinihintay tayo ng Diyos na lumaki. Hinihintay ng Diyos na ipakita natin sa Kanya ang kahit konting pagbabagong iyon. Ang isa sa mga pinakamahalagang issue sa kasaysayan ng simbahang Katolika ay napakahirap ng paglago. Isipin mo ang sarili mo. Isang taon na ang nakalipas o 2 taon na ang nakalipas o 5 taon na ang nakalipas o 10 taon na ang nakalipas. Isipin mo kung anong klaseng problema ang kinakaharap mo noon, anong klaseng problema ang kinakaharap mo ngayon. Ano ba yung mga pinagdadaanan mo at nirereklamo mo noon? Kaya anong iniisip mo tungkol sa araw na ito? Magkatulad ba ito? Alam mo, may biro sa paligid ng mga pastulan. 3 trabaho sa mundo halos magkapareho. Abogado, doktor at pastor. Hulaan mo kung ano ang magkatulad. Bakit sila magkatulad? Ang dami ng taon na kailangan mong pag-aralan para maging ganito. Katulad, kailangan mo mag-aral ng halos 8 taon sa kabuuan o 8 o 9 taon para makuha ang degree na maging isang doktor, abogado o pastor. Isa pa. May mga taong lumalapit lang pag may problema, hindi para sa magandang balita, kundi dahil sa malas. Mga abogado, lumalapit sila sa inyo kapag sila ay may problema. Mga doktor, nilalapitan kanila kapag may sakit sila. Ewan ko ba sa mga paston? Pero sabi naming mga pastor, pero mas mainam ang maging pastor. Dahil kung mabubuhay ka ng matagal, makakakita ka ng kahit isang tao na babalik sa'yo dala ang magandang balita. Sige, mabuhay ka ng matagal. Dahil ang Diyos ay matiyaga at ang Diyos ay mabuti. Balang araw, mababago niya ang kahit isang tao sa kongregasyon at babalik sila sa iyo at sasabihin, Pastor, nagtagumpay ako.
Tinalikuran ko na ang masamang bisyo ko. Oo, hindi na ako nagrereklamo. Nagpapasalamat ako sa isang bagay. Alam mo, biro lang ito. Mas narinig ko pa ang tungkol sa pasasalamat. Pero may bahaging totoo ito dahil naranasan ko na ito ng maraming beses o ilang beses na. Hindi lang nagbabago ang mga tao. Hindi ko na pag-uusapan dito dahil nandito pa rin ako. Pero dati, yung mga simbahan o yung mga ministeryong napuntahan ko, 3 taon, 5 taon akong naron, yung mga tao lumalapit sa akin para sa parehong bagay, parehong reklamo. Hindi nagsisimba ang mga tao para sa parehong mga dahilan. Pabalik-balik sila. Huminto sila sa paglilingkod, tapos babalik ulit pagkaraan ng ilang panahon. Ganun lang ulit ang nangyayari. Humihinto sila. Paulit-ulit lang. Pero noong at kalaunan, kinailangan kong lumipat sa ibang lugar. At pagbalik ko, pagbisita sa simbahang iyon, nakita ko ang tao. Wow, nagbago ka na. Oo, kailangan ko nang umalis sa simbahang iyon. Ang santuario ay naging mas maganda at naiiba. At nagsimula akong mag-isip, dahil ang ganitong uri ng bagay ay nangyayari ng maraming beses sa maraming iba't ibang aspeto. At maisip ko, kailangan ko bang umalis para lumago at maging mas maayos ang simbahan? Kailangan ko ba? Kaya at least nagbago sila. Mabuti na lang at mas matigas ang ulo ng Diyos sa buhay nila at tinulungan niya silang mapagtanto na siya ang ating mabuting Diyos. Kaya dalangin ko na kahit anong mangyari, tandaan mo, hindi ka pa rin pinababayaan ng Diyos. Ganun na tayo kasama. Oo, patuloy pa rin tayong nahihirapan sa parehong mga problema, parehong mga kasalanan, parehong mga paghihirap. Pero isang bagay, sabi ng Diyos, hindi pa rin kita sinusuko, mas matigas pa rin ang ulo ko kaysa sayo. Pero mas mabuting sumuko na ng mas maaga dahil iyon ay gaano pa kaya kaaga ang pagtanggap natin ng mas malalaking pagpapala. Kaya nga nagpadala ang Diyos ng mga hukom para ipakita sa kanila na nagmamalasakit pa rin ako sa inyo. Ilan ang mga hukom doon? 12. May nagsabi ba na 13? Dapat sinabi mong 12. Nung sinabi kong 13, hindi ka. Okay, may makapagsabi ba na 12? 13? Bakit? 12 hukom at si Propeta Samuel ay isa ring hukom, tama ba? Kaya, hindi kasama si Propeta Samuel, 12. May nakakaalala ba kung sino? Magsimula na ba tayo? Handa na? Osmio, Ehud, Shamgar, Deborah, Gideon, Nola, Javier, Jephthah, Isan, Abdul, Samson, 12. Okay? Kaya dadaan tayo sa mga ito. Ngayon, Ngayon, pag-iisipan natin si Othniel ng mga 10 minuto pa at pagkatapos ay tatapusin natin. Si Othniel ay ang nag-iisang normal na lalaki sa kanilang 12. Nagpadala ang Diyos ng mga hukom, ngunit lahat sila ay maliliit na bagay lamang. Kulang doon. Ito ang mga hukom sa orihinal na wika ay nangangahulukang yaong mga namamagitan. Sa siping ngayon, sinasabing nahahatid sila. Kaya sila ay mga tagapagligtas tulad ng mga tagapagligtas. Kaya ang mga hukom sa isang paraan ay naglalarawan sa tagapagligtas, si Yesu Kristo. Nandun sila para humusga, mamagitan, takpan, at ihatid din ang mensahe ng pananampalataya.
Gaya ng sinabi ko kanina, isang bagay na kapansin-pansin sa mga hukom na ito ay karamihan sa kanila ay mga ordinaryong tao. At sila ay itinuring na may kapuntasan o hindi angkop para sa kanilang posisyon, katulad ng mga pastor ngayon. Habang pinag-aaralan ko ang mga hukom na iyon, lubos akong nakarelate sa kanila. Ngayon, ang saya siguro kung, alam mo na, si Brad Pitt na mukhang ganon kaganda ay nakatayo ron at nangangaral. Aapaw ang simbahan, ba? Ano mo, nakaupo sila roon parang, oh, ito ay, bakit? Bakit ganito? Bakit ganito? Dahil, ibibigay ko ang sagot sa susunod na linggo. Kaliwete si Ehud. Ibig sabihin ay hindi gumagana ng maayos ang kanang kamay. Si Shenker ay isang magsasaka, isang pastol lamang. Si Deborah ay isang babae. Masasabi mo siguro, ano bang problema ng isang babae? Pero noon, oo. Mahina si Gideon at siya ang pinakabatang lalaki sa kanilang pamilya. Duwag siyang tao. Si Jepte ay anak ng isang patutot. At iba pa, si Samson ay tiwali sa moral. Ngunit, pinili ng Diyos ang mga taong may mga di kasakdalan at kahinaan bilang mga hukom. Patuloy tayong mabubuhay. Ngunit ang Othniel, ang kanyang pangalan, ay nangangahulugang ang Diyos ay lakas. Ang Diyos ay sumusunod. At si Othniel ay kay Caleb. Pamangkin, ngunit siya ay naging manugang ni Caleb. Nang sabihin ni Caleb na lumalaban siya para manalo sa Beler, at sinabi niya, kung sino man ang lumaban at sumipa sa Beer, ibibigay ko sa kanya ang aking anak na si Aksa. At bumangon si Abdiel at lumaban siya, at siya'y nanalo. At ibinigay ni Caleb sa kanyang anak na babae na si Aksa. Si Aksa ay isang matalinong babae. Hindi lang niya kinuha ang lupain kay Caleb, kundi habang papunta siya, alam mo na, sabi nila, kapag nag-asawa ang anak mo, kukunin niya ang lahat ng nasa bahay mo. Alam mo, may kaparehong kasabihan niyan. At baka sabihin mo, hindi ko naman ginawa yun. Hayaan mong tanungin ko ang mga magulang mo. Maaring nagawa mo na yun. Alam mo, at wala namang pakialam ang mga magulang. Pagbalik ng anak mo galing sa, alam mo na, ikakasal siya at pagbabalik niya, kailangan ko pa ng kutsara. Ibigay mo sa kanya lahat ng kutsarang meron ta. Alam mo, kaya Axta, sabi niya, Tay, kailangan natin ng isang guild. Kailangan natin ng isang bukid para, ngunit ibinigay niya sa kanila ang katimugang bahagi. Hindi lang bukid ang ibinibigay niya, kundi isang buong rehiyon. At sakay ng kabayo, aalis na sana siya, at saka siya dumating mula sa kabayo. At sabi niya, Tay, pero kailangan po namin ng tubig. At sabi ng tatay, sige, bibigyan kita ng mga pang-itaas na bukal at mga pang-ibabang bukal. Pero ginagawa niya iyon para sa kapakanan ng pag-unlad ng bansa at para sa kapakanan ng pagtupad sa kalooban ng Diyos. Mababasa mo ang tungkol dito sa Kabanata 1. At pangalawa, at isa pang bagay, iniligtas ni Othniel ang Israel mula kay Cushan-Rishaddai mula sa 8 taon ng pang-aapi. 8 mahabang taon sila ay inapi. Ngunit Othniel, basahin natin ang mga Hukom 3:10. Sa mga Hukom 3:10, sinasabi nito, ang Espiritu ng Panginoon ay sumakanya at siya'y naghukom sa Israel. Ito ay isang bagay. Hindi lamang niya nailigtas ang Israel, kundi na din isang hukom din siya. At hinatulan niya ang Israel dahil ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa kanya. Sa ngayon, nabubuhay tayo sa isang mundo o panahon kung saan kailangan natin ang mga taong tulad nito. Kailangan natin ang mga taong tulad ni na Othniel at Othniel, lalo na si Othniel. Kapag ang mga bagay-bagay ay napakagulo, kapag ang mga tao ay hindi inuuna ang Diyos, si Othniel ang nagbigay ng kapayapaan sa Israel sa loob ng 40 taon. At ano yun? Hindi ang kanyang pahintulot, hindi ang kanyang anyo, hindi ang kanyang kakayahan, kundi ang Espiritu ng Panginoon na sumasa kanya.
Hindi mahalaga kung gaano ka kagaling, gaano ka kagaling magmukha, hindi mahalaga kung gaano kahusay ang iyong ginagawa, kung wala sa iyo ang Espiritu ng Panginoon, hindi mo magagawa ang gawain ng Diyos. Kahit gayahin mo pa ito, hindi tatanggap ng kaluwalhatian ng Diyos. Yan ang isang bagay na kailangan natin. Sinong tunay na nagwagi? Sino nga ba ang may tuturing na tunay at pinakadakilang tao sa mundo? Silang mga nagtatagumpay sa espiritual na labanan. Nanalo si Otoniel sa espiritual na laban ng iyon, sa laban ng iyon noong panahon ng mga rehente. Ngunit kailangan natin ng mga Othniel ngayon, ang mga magpapatuloy. Kapag ang mga tao ay hindi umuunlad, si Otoniel naman ay sumulong at nagpatuloy. Naniniwala ako na kailangan natin ng ganitong uri ng mga tao sa ating simbahan at sa pananalita. Yung mga lalabas, paggamit ng tagumpay sa kanilang espiritual na antas. Yung mga makakapagsabi, kahit ang lahat ay nagsasabi, nagrereklamo at nagsasabing, dahil dito, hindi ko kaya, apektado at mahirap ang buhay pananampalataya ko. Ngunit ang sinumang makapagsasabing, hindi, kahit na ako'y mahina, kahit na may mga kahirapan, ako'y nagtatagumpay. Ang mga nagtatagumpay sa espiritual na paraan ay siyang nagtatagumpay sa pagsamba. Una, kailangan mong magtagumpay sa pagpunta sa simbahan dahil ginagawa ni Satanas ang lahat para pigilan tayo sa pagpunta sa simbahan. Pangalawa, kailangan mong makamit ang tagumpay. Kapag nakapunta ka na sa simbahan, siguraduhin mong hindi ka makatulog. Tinitiyak ni Satanas na lalagyan ka niya ng espiritu ng antok at humayo ka, magsalita ka sa simbahan. Siyempre, mas mabuti na yon kaysa hindi sumama. Pero, natulog ka sa simbahan? Anong natatanda mo? Siyempre, habang iminumula mo ang iyong mga mata, akala mo ay nasa isang pagdinig ka at tumutugon ka sa iba't ibang mga bagay. Oo, pero pagkatapos, ayun na nga, sinubukan mong hanapin ang pagkakatulog na dala ng alaala, pero wala na. Nasa mga ulap ito. Hindi mo ito maaaring makuha muli. At doon, kailangan nating makamit ang tagumpay. Sa pamamagitan ng pagsamba, sa pag-alala sa salita, pagtiyak na ang salita ay nailalapat sa aking buhay, pagsira sa mga puwersa ng kadiliman, tinutulungan tayong talikuran ang ating masasamang gawi at sinisira ang kadiliman at madilim na mga kaisipan at nakalulungkot na mga kaisipan sa buhay ko. At iyon yung mga katulad ni Aksa, lahap na magtatanong, Diyos ang ating Ama na nasa langit kapag kanyang inilalaan at binabagay ang mga gantimpala at ang lupain. Sa kaharian ng langit, masasabi natin, Ama, ang lupain, ang bukid at marahil ang bukal ng tubig, itaas at ibaba at patuloy na ibibigay sa atin ng Diyos. Tatanggapin natin ang isang malaking gantimpala. Sinong hinahanap ng Diyos? Hindi yung may super performance, hindi yung may kahangahangang talento. Mabuti sana. Pero ang mas mahalaga ay hindi yung mga kalahati-kalahati, hindi yung mga on and off. Dalangin ko na sana ang koro natin ngayon ay pinagpala ka ba ng koro? Ngayon, dalangin ko na sana ipatuloy na ganito ang koro. Pagtipiyaga, pagkakapare-pareho, pagiging maaasahan. Sabi ni Jesus, na umalis na ang lahat ng tao, natira ang 12, sabi ni Jesus, aalis din ba kayo? Ang inaalala ni Jesus ay hindi ang 5,000 na sumusunod. Ang inaalala niya ay ang 12 o 11 na mananatili pa rin. Ang mga maaasahan niya, ang mga nariyan pa rin kapag kailangan niya sila. Oo, sana'y maantig tayo. Ang mga unos ngayon. Amen. Magdasal tayo. Mahal na Ama sa Langit, nagpapasalamat kami sa pagbibigay mo sa amin ng pagkakataong ito upang isipin ang panahon ng mga hukom at ang ating mga kahinaan, ang mga pagkakamaling nagagawa natin, ang mga reklamo na nasa ating mga puso. Pero Ama,
Nagpapasalamat kami na nariyan ka pa rin para sa amin at hindi mo kami sinukuan. Salamat, Ama, sa pagiging matiyaga at matiyaga. Ang pagiging mapagmahal at patuloy na nagnanais na pagpalain tayo. Ama, tulungan mo po kaming talikuran ng aming katigasan ng ulo. Tulungan mo kaming malampasan ang kadiliman at mga paghihirap sa aming buhay. At tulungan mo kaming maging katulad ni Osmiel, humayo at makamit ang tagumpay. At maraming salamat po, Ama, sa pagbibigay sa amin ng iyong lakas ng loob at ng iyong espiritu. At naway ang iyong espiritu ay mapasa kanilang mga ulo at ang mga bahay ng bawat miyembro ng ating simbahang Zionista. Dalangin natin na silang magkaroon ng espiritu ng Diyos sa kanila at pahintulutan silang humayo at magtagumpay at hayaan silang maging tunay na mga manggagawa ng Diyos. Kasabay nito, maraming salamat po sa iyong biyaya. Sa pangalan ni Jesus, kami ay dumadalangin. Amen.